Exodus chapter 13 verse 17 to the following. Exodus 13:17 to the following. Nang payagan na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Palestia, sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula, sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis niyo rito, idalhin niyo ang aking mga buto. Umalis sila sa Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok sa ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. May palakas. God is good. All the time. All the time. God is good. Palihog magpungko ang tanan. Okay, tayo po ay nagpapasalamat kay Lord dahil natuloy din po yung ating basic Christian maturity at ito po nga yung follow-up natin sa ating pong CLSS. At ilang topic na po tayo? Tatlo. Ano yung una? Loving God. Amen. Sabihin nyo nga, amor con amor, si paga. Ayan. Ang ibig sabihin po nun, love begets love. The right response to love is love. Minahal tayo ng Diyos, kaya ang tamang tugon natin ay pagmamahal din. Kasi kung hindi pagmamahal, unfair tayo. Amen. O, taas ang kamay dito, napayag siya na yung mahal niya ay may ibang mahal at hindi siya. Ayaw natin, ano? So, madalas unfair tayo kay Lord. Grabe, sobra-sobra yung pagmamahal sa atin ni Lord, pero tayo mga taksin. Amen? Yung oras ni Lord, bigay sa atin, pero wala tayong oras. Kaya nga pag niyaya natin yung mga tao, kapatid, simba ka. Ano sabihin natin? Pag may time. Ang nagbibigay sa atin ng time ay si Lord, pero tayo walang time sa Kanya. Sabihin mo, unfair ka? Amen ba? So, love begets love. The right response to love is love. Sino po dito ang naniniwalang mahal na mahal siya ng Diyos? Ayan. Kaya ano yung pagmamahal na hinihingi sa atin ni Lord? With all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ano ibig sabihin nun? Dapat mahal mo siya kaysa pera. Dapat mas mahal mo siya kaysa yung karir. Dapat mahal mo siya higit sa yung pamilya. Or anything else sa mundo pong ito. Pero sa totoo lang, hindi yun ang nangyayari. Hindi pangunahin si Lord sa buhay natin, panghuli. Magsisimba pagkatapos mamalengke. Magsisimba pagkatapos pumunta sa mall. Amen? At ang binibigay natin oras kay Lord ay tira-tira. At pag nagbigay tayo ng offering, tira-tira din. Mamamalengke, pag may sukli, yun ang kay Lord. Pag wala, sorry mo lang. Hello. Sabihin nga natin, Lord, I love you so much. Anong sagot ni Lord? Sinungaling.
Amen? So, mahal tayo ng Diyos at ang tamang tugon ay pagmamahal. Amen? So, pangalawang topic is Christian love. Amen po? Ang hirap mahalin nga po, sabi ni Brother Reagan, ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin mahal ang ating kapwa. Kaya sabi ni Lord, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kapatid ay sinungaling. Kaya sabihin mo, kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin yung mahal niya. Tama po ba? At sino ang mahal ni Lord? Sabihin mo sa iyong tabi, mahal ako ng Diyos. Sobrang mahal ako ng Diyos. At kung mahal mo si Lord, dapat mahal mo rin ako kahit hindi ako naligo ngayon. Amen ba? Ayan. Ang nagmamahal sa Diyos, minamahal din niya ang minamahal ni Lord. At tingin niyo ngayon katabi niyo, mahal ba yan ni Lord? Ayan. Dapat mahal din natin yan. Amen? Pangatlong topic kay Brother John is faith. Ano ibig sabihin po ng faith? Sa Tagalog ay pananampalataya. At ano po yung pananampalataya? Mga kapatid, sa ang pananampalataya ay pagsunod sa Diyos without question. Amen? Sino po ang tinatawag nating father of faith? Si Abraham. Tayo po ay ibinilang na anak ni Abraham. Because Abraham is the father of faith. So kung tayo po ay may faith kay Lord, tayo po ay ibinilang na anak ni Abraham. At si Abraham po, nung tawagin ni Lord, sabi niya, Abraham, bisalin mo ang tahanan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Agad-agad sabi doon, nag-alsabalutan si Abraham, hindi nagtanong, saan ba yun? Ano yung makakamtan ko doon? Kundi sabi po doon, siya ay sumunod kay Lord without question. Sabi niyo bakit? Kasi ang tao may pananampalataya, naniniwala tayo na kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, pag ang Diyos ang nag-utos sa atin, sigurado ang pupuntahan natin ay magandang direksyon sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, pwede ka dalhin sa hindi magandang direksyon at patutunguhan. Pero si Lord, hindi. Amen? Sino pong naniniwala na tayo ay dadalhin ni Lord sa magandang kalagayan ng buhay? Okay, sabihin mo, sumunod ka lang. Amen? Pag sinabi ni Lord, punta ka lang. Huwag ka na magtanong, anong meron doon? Basta pag sumunod ka, may maganda kang daratingan dahil ang Diyos, pag tumawag, He will provide good things sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sa mga kapatid, ang binasa po natin ngayon ay ang paglalakbay ng mga Israelita from Egypt to Promised Land. Ito po yung paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto para dalhin sila doon sa lupang pangako o Promised Land. Mga kapatid, at sabi po doon sa binasa natin, pakinggan natin ulit, mga kapatid, sabi dito, nang payagan na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Pelestia, sila pinaraan ng Diyos kahit iyon ang pinakamalapit. Amen? So malapit po yung daan ng Egypt going to Promised Land kapag sila ay dadaan sa Pelestia o Palestine. Pero sabi po doon, hindi doon sila pinadaan ni Lord. Sabi niyo, bakit? Lakasan niyo. Yung mas malakas. Bakit daw po hindi doon pinadaan? Ayaw niya
na ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. So meaning to say, alam ng Panginoon yung dadaanan at bawat dadaanan ng mga Israelita. So kapag sa Palestina po sila pinadaan, masusuong agad sila sa digmaan. Amen po. So kung hindi pa sila handa, sabi doon, baka pag napasabak sila ng digmaan, umatras at bumalik ng Ehipto. So meaning to say, alam ng Diyos ang ating paglalakbay. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ni Lord ang iyong pinagdadaanan, dadaanan, dinadaanan, at pagdadaanan. Amen ba? So advance si Lord sa atin. Amen po ba? Meron po akong nabasa, no? Nasabi, nagtanong. Sabi niya, nagtanong siya kay Lord, bakit hindi nag-alarm yung cellphone ko? Ayan tuloy, tanghali akong nagising. Naiwan tuloy ako. Amen ba? Ayan. Tapos, sabi niya, Lord, tanghali na nga akong nagising. Nasiraan pa yung sasakyan ko. Ayan tuloy, late ako sa aking trabaho. Amen? At sabi niya, Lord, bakit? Bakit hindi tumunog yung aking alarm? Bakit nasiraan yung aking sasakyan? At sinagot siya ni Lord, anak, may aksidenteng nakaabang sa'yo. Hindi ko talaga ikaw binising ng maaga at hinayaan kong masira yung sasakyan mo para makaligtas ka sa kapahamakan. Hello? Amen ba? So alam ng Panginoon yung atin po mga pinagdadaanan. So, ano sabi po dito? Ayaw niya ang mga Israelita ay mapasuko agad sa labanan, baka magbago sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Okay, tingnan po natin doon sa verse. Sabi po dito sa verse 20, umalis sila sa Sukot at tumigil muna sa Etam at pumasok sa Ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Yan. Kaya ang topic ko po ngayon ay guidance. Sabi nyo nga, guidance. Naalala ko po yung kantang para sa anak o para sa nanay, no? Yung mula ng isilang at magkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay, sa landas ng buhay. Amen. Sa aming pagtulog, nagbabantay. Ano ba? Diba? Sabi po doon sa awit, mula ng isilang at magkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay. Sino po dito ang ginagabayan pa ng kanilang nanay? Sino ang nakikinig pa sa kanilang mga nanay? Amen? Alam niyo po, ang mga nanay po ay tunay na gabay ng mga anak. Sa dalawang anak po namin, ng misis ko, siya po yung naging gabay talaga nung dalawa naming anak. Kasi nung ako po'y nagsimulang mag-mission, iniwan ko yung aming panganay, magsi 7 years old or 7 years old, at ngayon almost 20 years old na siya. So yung bunso po namin, iniwan ko mag 2 years old o 2 years old. Ngayon, 13 na siya.
So kahit wala po ako dun sa aming bahay, mga kapatid, sa gabay ni Lord, of course, sa pamagitan ng aking sister wife, ano po, ay sa biyaya ng Panginoon, okay naman yung landas na tinatahak ng aming anak. Yung aming pong panganay ay magti-third year na po sa seminary. Yung bunso naman namin ay nagsiserve na rin as altar server sa aming parokya. At nung ako po ay nagbakasyon, yung panganay po namin medyo magandang lalaki rin. Kagaya ni Brother Mike. Amen po. So, bago po siya mapapasok sa seminary, may girlfriend siya. At yung girlfriend niya po ay medyo, alam niyo na, amen? So talaga pong, yung misis ko ay gumawa ng paraan para mapaghiwalay sila. Kaya minsan ang mga nanay talagang ano yan no? At siguro kung hindi po sila napaghiwalay, baka hindi siya natuloy sa seminary. Dahil yung babae mismo ang pumupunta sa amin. Pero dahil sa gabay ng sister wife ko, ako naman maluwag, sabi ko, yan, yung nanay niya hindi pumayag. Kasi bata pa nga, at nag-aaral pa, so ayaw niya talagang masira yung future ng aming anak. Pero salamat po kay Lord at patuloy tayo nagpipray na nawa ay maging bright yung future. So what does it mean, mga kapatid? Napakahalaga ng gabay. Amen po? Napakahalaga ng gabay sa buhay po natin, lalo-lalo na sa mga kabataan sa ating lahat. Amen po? So pag-usapan po natin itong about guidance, mga kapatid, sabi dito, gaano nga po ba kahalaga ito? Guidance is the practice of giving people advice. Advice. Sa mga kabataan, kapag binibigyan ng advice ng nanay, ang iniisip agad ay ang higpit. Pakialam. Amen po ba? Ayaw mapagsasabihan. Di po ba? So tayong lahat ng mga magulang, galing din tayo sa kabataan. Diba? Ngayon, nung tayo nagkaasawa, naunawaan natin yung ginagawa ng mga nanay at tatay natin noong tayo ay bata. Tama po ba? Kung paano tayo disiplinahin, kung paano tayo pagsabihan, ano po? Kaya mauunawaan mo nga lang daw ang isang magulang kapag ikaw ay naging magulang na. Dahil ang magulang ay sadyang magulang. Kasi pag nagalit yan, siya na yung malaki, siya pa yung may pamalo. Di magulang. Amen po ba? Yan. Kaya, isabihin po niyan sa Tagalog yung magulang, mapanglamang. No? Ang laki-laki na ni tatay, siya pa yung may pamalo, ang liit-liit ng bata. Amen. Pero, sabi mo dito is guidance, no? Guidance is the practice of giving people advice, suggestions, and practical help. Binibigyan po tayo ng advice, suggestion, practical help so that they take the best path of life. Ibinibigay po yung mga advice, yung suggestions, yung practical help para ano? Para tahakin natin yung the best path of life. Katulad po ng ginawa ng Panginoon. Yes po, shortcut yung Palestina.
Pero ano sabi doon, hindi sila pinadaan doon ng Panginoon, kasi pag doon sila pinadaan, kahit doon yung malapit, mga kapatid, pag sila'y napasubo agad sa digmaan, may tendency na sila po ay bumalik ng Ehipto. Amen? Kaya si Lord ay gumawa ng paraan kung saan sila pararaanin para po sila ay tahakin nila yung tamang daan. Kahit hindi shortcut, kahit mahabang paglalakbay, ang mahalaga, siguradong makararating ang mga Israelita sa kanilang patutunguhan. Amen? At alam nyo, ang buhay natin ngayon, shortcut lagi. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, anong gusto mo? Shortcut? Na hindi ka makakarating sa patutunguhan mo? O medyo mahaba ang paglalakbay, pero siguradong makakarating ka doon? Ha? O, sinong gusto makarating sa kanilang patutunguhan? O, anong kasabihan ng ating mga Pilipino? Nating mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. Ano? Ano daw po? Mali ba? Okay. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ayan, ay di makararating sa paroroonan. Tinitingnan ko lang po kung nakikinig pa kayo. Amen ba? Palapakan natin si Lord, no? So, ano ibig sabihin po nun? Mga anak, o tayong lahat, mga kapatid, mahalaga na meron tayong nililingon na magbibigay sa atin ng gabay upang tahakin natin ang matagumpay, maayos, payapa, at isang buhay na merong magandang patutunguhan. Marami pong napapahamak na bata ngayon at tao, tayong lahat, dahil sa kakulangan at dahil sa ayaw ng gabay. Buhay ko ito wag mo akong pakialaman. Tama? So pag ganyan po ang katuwiran natin ng isang tao, mga kapatid, sure na sure, hindi magiging maganda ang future niyan. Lalo na yung mga anak, ano sabi ng Panginoon? Pangako sa mga anak, mga kapatid, kung ibig mo na humaba, lumawi, gumanda ang iyong buhay dito sa mundo, ano sabi doon? Mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. At ang hindi pakikinig sa gabay ng magulang ay isang kalapastanganan. At kapag nilapastangan po natin ang ating mga magulang, mga kapatid, pag yan ay nasaktan, mga kapatid, may tendency na ikaw ay i-curse yan. Kaya kapag ang isang anak ay kinurse ng magulang, kahit anong gawin ng batang yan, walang magandang mararating sa buhay. Amen? Bakit po? Kasi authority po yan galing kay Lord. Amen? Kaya napakahalaga po ng pakikinig at pagsunod sa gabay na ibinibigay sa atin, mga kapatid. Now, ano sabi po dito? It refers to the process of helping individuals to discover and develop their potential. The need of guidance is something that cannot be ignored by anyone. The need of guidance is something that cannot be ignored. Yung pangangailangan daw po natin sa gabay, kahit sino pa tayo, kahit tayo pa yung pinakamatalino, mga kapatid, pinakamayaman, pinakamagaling sa tingin natin, we need guidance. Amen? Kailangan natin ang gabay. Bakit po?
Because our knowledge is limited. Our strength is limited. Kaya nga kanina po habang binabasa ko pa lang itong gospel, ibinalik ako ng Espiritu ng Panginoon nung tayo ay bata pa. Para lamang tayo matutong lumakad, kinakailangan tayong gabayan ng ating nanay hanggang sa matuto tayong lumakad. At siguro kung hindi tayo ginabayan, baka hanggang ngayon gumagapang pa rin tayo. Amen ba? And take note, brothers and sisters, pag dumating na tayo sa ating katandaan, maaalala mo na naman yung kabataan kung paano ka inaalalayan dahil mahina na ang iyong tuhod. Tatanda at lilipas din ako. Amen po ba? O sabihin mo, ngunit hihina rin ang tuhod tulad ng dati. Amen ba? Kaya po, mula sa pagkabata natin hanggang sa malagutan tayo ng hininga, mapapansin nyo, babalik pa rin tayo doon sa guidance. Tama po ba? So yung lakas natin, yung karunungan natin, yung resources po natin is not enough. Amen? Kaya minsan po, pag pinagmamalaki natin yung lakas natin, katulad po nung na-experience ko nung ako'y nasa Dumaguete, nag-iisa ako sa office, meron pong naipit lang na maliit na ugat sa may likod ko. Almost 2 days ko, 3 days po yata akong ininda, maliit lang daw na ugat yun. Pero pag kumikilos ako talagang, hindi ako makabangon, kaunting galaw ko, ang hirap gumalaw. O, nasaan ngayon yung iyong lakas? Amen ba? Kaya po, kailangan natin ang gabay sa buhay. Mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, gabayan mo ako ha, alalayan mo ako ha. Amen? Palapakan po natin si Lord, mga kapatid. Guidance involves personal help. It is designed to assist a person in deciding where he wants to go. Ang gabay ay ibinibigay sa atin para makarating tayo kung saan natin gustong makarating. Kaya pag hindi natin alam yung isang lugar, magtatanong tayo, saan po yung papuntang Dila Peña? Amen ba? O, pag ang napagtanungan mo hindi taga ron, di iligaw ka. Amen ba? Nangyari yan sa akin no? Kaya, pag ako po'y nagmumotor, kapag may nagturo sa akin, hanggang maaari bago ako mapalayo, magtanong uli ako Kasi naranasan ko, nagtanong ako, ang layo na ng tinakbo ko, doon sa lugar na kanyang itinuro, pagtanong ko, mali. Di balik na naman ako. Amen? So dahil sa nagdudunong-dunungan tayo, ayun, lalo tayo naliligaw sa buhay. Kaya sabihin mo, pag hindi mo alam, hindi mo talaga alam. Amen ba? At kung hindi natin alam, kinakailangan tayo po ay humingi ng gabay. Amen po ba? Kaya sa aming mga preacher, ang sinasabi lagi namin, kapag di namin alam yung lugar, huwag mong iiwan si brother magtanong. Sabihin, tanong ka lang ng tanong, huwag kang bahiyang magtanong. Amen po ba? Para makarating tayo sa ating patutunguhan ng maayos at maluwalhati. Amen? Palapakan po natin si Lord. Guidance, brothers and sisters, is mahalaga